Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya. Shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa oras na ito, binuksan na ni Aaron ang kahon ng regalo na inihanda ni Sugwalan. Nga pala, bakit mo binili itong orasan? Nagtataka si Ivory kay Aaron. Sa daan patungo sa pamilyang Lin ng Unyong Sobyet, ang Aaron ay espesyal na pumupunta sa tindahan ng relo. Dahil sa pag-uugaling ito, labis na nalilito si Ivory. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matukoy ang dahilan. Hindi mo ba nakikita ang gusto kong gawin? Nakangiting sabi ni Ivory. Umiling si Ivory, puno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Nang ilabas ni Aaron ang tsaa at ilagay ang orasan sa kahon ng regalo, sinabi ni Aaron, naiintindihan mo na ba ngayon? Sa pagtingin sa tono ni Aaron, tila naiintindihan ni Ivory, ngunit hindi niya pa rin maintindihan ang ibig sabihin nito. Natatakot ka ba na tinitimbang ni Sugwalan ang bigat? Curious na sabi ni Ivory. Nagbago ito sa mukha ni Hansanya, nagawa na niya ang hakbang na ito, talagang hindi alam ni Ivory ang ibig sabihin nito, ngunit hindi niya alam ang pahayag na ito. Ang mga regalo ay bawal din, tulad ng mga orasan. Paliwanag ni Aaron. Anong silbi ng pagpapadala ng orasan? Hanggang dulo. Palam. Biglang natauhan si Ivory, at sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ng Aaron. Hindi nakakagulat na sinadya niyang pumunta sa tindahan ng relo, na hindi naisip ni Ivory. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay medyo masyadong malupit para kay Sugwalan. Sa kanyang kaarawan, kapag nagbigay siya ng ganoong regalo, hindi niya mapasusukan ng dugo ang matanda. Napakalupit mo, sabi ni Ivory. Nakangiting sinabi ni Han Sanchen, ang kabaitan sa kaaway ay kalupitan sa kanyang sarili. Siya at si Su Haichao ay hindi kailanman naging malambot ang puso sa iyo noon. Bagamat walang pakialam si Ivory sa nakaraan, totoo ang sinabi ni Aaron. Si Su Haichao, sa partikular, dahil sa kanyang kasikatan, ay hindi tinatrato si Ivory bilang isang tao. Bukod sa pagpapatawa sa kanya, tinatrato rin siya nito bilang isang utusan. Hanggat hindi sigurado si Ivory, palihim siyang bugbugin ni Su Haichao sa kanyang likuran. Kaya na nakita ni Ivory si Su Haichao, ay may psikolohikal na anino. Hindi mo ba ipaalam kay Sugwalan na ginawa natin ito? Tanong ni Ivory, kinuha ang tsaa, iniwan ang orasan, kapag nagpadala sila ng tsaa, makikilala ni Sugwalan. Ito ay upang ipaalam sa kanya na mas mabuting hayaan siyang makipag-away sa iyo sa kanyang kaarawan. Sabi ni Aaron, paano kung masira? Nag-aalalang tanong ni Ivory. Paano ito masisira? Sa tingin mo ba ay handang maniwala ang matanda sa iyo o sa kanya? Aaron nangiti ng magnanakaw ng manok. Sa kaarawan ng matandang babae ng pamilya Su, nagpadala si Su Haichao ng peke. Kahit na nakita ito ni Aaron, tinulungan ng matandang babae si Su Haichao na itago ito. Ito rin ay humantong sa sampal ni Ivory dahil sa hindi pagkakaunawaan. Bagamat hindi inisip ni Aaron ang puot na ito, hindi ito nangangahulugan na maaari na siyang bumitaw. Ngayon, wala siyang kinalaman kay Sugwalan at sa matandang babae kapag nalaman nilang pinapalitan niya ang pusa para sa Crown Prince. Ito ay paghihiganti para sa taon. Dapat pag-isipan mong mabuti. Hindi mo ako gagamitin, sabi ni Ivory. Surses ako sayo, sabi ni Aaron. Casual na sinabi ito ni Ivory. Siyempre, hindi niya akalain na pag-iisipan siya ng mabuti ni Aaron. Kung tutuusin, handang lunukan ni Aaron ang kanyang mga salita dahil sa 3 taong kahihiyan ni Ivory sa Yuncheng. Ito ang alam ni Ivory. Bukod dito,
Nagbago ang Aaron ng maglaon dahil kay Ivory. Hindi kailanman pinagdudahan ni Ivory ang puso ni Aaron. Dalawang tao ang nagpapalitan ng magagandang bagay, Aaron at ang kahon ng regalo upang ibalik ang orihinal, pagkatapos ay umalis. Bumili ako ng singsing at pumili ng regalo para sa matanda. Ngayon, marami akong natamo sa aking pamimili. Pagkatapos bumalik sa villa sa gilid ng burol, ang daw 12 ay ang natitirang yugto ng paglilinang. Sinabi sa kanya ng Aaron na hindi siya dapat maging masyadong sabik para sa mabilis na tagumpay at agarang benepisyo. Dapat siyang matutong mag-relax ng katamtaman. Kung hindi, ito ay magiging backfire. Aaron, the day after tomorrow is Sue's birthday, tanong ni daw 12 kay Aaron. Tumanggo si Aaron, pagkatapos ng kaarawan ng matanda, ibig sabihin ay malapit na silang umalis sa mundo. Bagamat sinubukan ni Han Sanchen na magpakita ng nakaka-relax na anyo sa ibabaw, habang papalapit ang araw, ang kanyang panloob na tensyon ay hindi mapawi. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay sa hinaharap ay ganap na mawawala sa kontrol ng Aaron, na magdadala sa kanya ng isang malaking pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan. Naayos na ang mga bagay sa Moyang, at dapat ay bumalik na sila kaagad. Sabi ni daw 12, nga pala, paano ginawa ni Liu Fang? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Isang aksidente, isang malubhang aksidente sa highway, ngunit siya lamang ang namatay. Sabi ni daw 12, ginamit ni Mo Yang at Liu Fang ang aksidente sa sasakyan para pagtakpan ang pagkunwaring pagkamatay ni Liu Fang, ngunit sa prosesong ito, hindi ito nagdudulot ng panganib sa ibang tao. Tumingin si Aaron kay Ivory. Plano din ni Ivory na wakasan ang kanyang buhay sa lupa sa pamamagitan ng kamatayan, ngunit hanggang ngayon, hindi pa niya sinasabi sa Aaron kung paano ito gagawin. Sa katunayan, hindi naisip ni Ivory kung paano ito gagawin. Nagpa siya siyang magpaalam dahil ito ang pinakamahusay na paraan at hindi hahayaang mag-iwan ng anumang iniisip ang kanyang pamilya sa mundo. Don't look at me. Hindi ko pa naiisip, sabi ni Ivory. Huwag kang mag-alala, may oras pa tayo, sabi ni Aaron. Pagdating sa isyu ng oras, ang mukha ni Ivory ay mas madilim, na nagpapaunawa sa sensitibong Aaron sa unang pagkakataon na ang oras na iyon ay tila isang malaking problema para sa kanya. Ang ikinababahala ni Ivory ay tiyak na may kinalaman sa mundo sa lahat ng direksyon. Bilang karagdagan, sinabi ng matanda na ang pulso ni Fu ay nangangailangan ng agarang pangangailangan kay Ivory, na nagpakita na kailangan niyang bumalik sa mundo ng lahat ng direksyon sa isang tiyak na oras. Hindi ipinagpatuloy ng Aaron ang paksang ito. Dahil hindi sinabi ni Ivory sa kanya, tiyak na may mahirap sabihin. Hindi kailanman hahabulin ng Aaron ang sagot ng may kain na hinala. By the way, sinabi ba ni Moyang kung kailan siya babalik? Han 3,000 binago ang paksa, sa kutsilyo 12 nagtanong. Tapos na ang libing ni Liu Fang. Dapat hayaan na natin si Moyang na manirahan sa kanyang pamilya. Kinabukasan sa pinakahuli. Sabi ni daw 12, I see. Kung may sapat kang pahinga, mag-practice ka na. Sabi ni Aaron. Alam ni daw 12 na sinadya ni Aaron na buksan ang kanyang sarili, kaya hindi na siya nagsalita pa at diretsyong bumalik sa kanyang silid. Bumalik din si Ivory sa silid sa oras na ito. Matapos sumunod ang Aaron, narinig niyang sinabi ni Ivory, may itinatago ako sa iyo, sinisisi mo ba ako? Siyempre hindi. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Aaron, kung hindi mo sasabihin sa akin, dapat may dahilan ka. Paano kita masisisi? Talaga, si Ivory ay kumurap ng malalaking mata at same time na tumingin kay Aaron. Of course, it's true. I have absolute trust in you. I know you hide me for my good. Sabi ni Aaron. Napabuntong hininga na lang si Ivory. Talagang nag-aalala siya na isipin ni Aaron ang bagay na ito, ngunit gamaan ang loob niya sa saloobin ni Aaron. Malalaman mo ang lahat sa hinaharap, ngunit ngayon, hindi pa ito ang tamang panahon. Sabi ni Ivory, I understand. Don't worry. Hindi ko naiisipin. Nakangiting sabi ni Aaron. Malinaw na malinaw sa kanyang puso na ang tinatawag na timing ay dahil hindi siya sapat. Kung sapat ang lakas ng Aaron upang malutas ang anumang problema, walang magiging problema sa timing. Ang ilang mga bagay, pagkatapos ng unang pagkakataon, ay mangyayari sa ikalawa at ikatlong pagkakataon, at mangyayari ang mga ito nang hindi mapigilan. Sa sikat ng araw, isinara ng Aaron ang pinto at bintana. Sa kabilang banda,
Pinuntahan ni Sugwalan ang kanyang kasintahan, at ang kabilang partido ay umiyak at sinabing hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay, ngunit si Sugwalan ay hindi isang inosenteng tao. Ginawa niya ang isang napakahusay na trabaho sa pagprotekta sa kanyang sarili sa bawat oras, at ang posibilidad na mangyari ang ganoong bagay ay napakababa. Bukod dito, binago ni Sugwalan ang maraming manliligaw sa napakaraming taon, na hindi nangyari. Hindi siya madaling maniwala na nagkataon lang iyon. Tara, hindi mo na kailangang makipagtalo sa akin tungkol sa gusto mo. After all these years, I still have a clear idea of these things. Kung hindi mo pinakialaman, paano ka nabuntis? Halos tapusin ni Sugwalan ang mga salitang ito sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang mga ngipin sa likod. Ang pag-iyak ng magkasintahan ay hindi naputol ni Sugwalan. Nalaman man na wala siya sa plano, hindi siya nagpanik. Sugwalan, 2 taon na kitang kasama. May konsensya ka pa ba kapag sinasabi mo ang mga salitang ito ngayon? Don't tell me about your conscience. Sakam ako sa kagandahan mo, at kinukurakot mo ang pera ko. This is a deal, sabi ni Sugwalan. I'm so good to you, deal ka lang. Hindi makapaniwalang sabi ni Lover. Sinabi ni Sugwalan na may mahinang ngiti, hindi mo na kailangang kumilos pa. Gusto mo pa bang maging isang junior? Sinasabi ko sa iyo, ito ay ganap na imposible. Kung ang aking mga gawain ay alam ng pamilyang So, hinding-hindi ako bumalik ka sa kumpanya kahit pinaghiwalay mo ang asawa at mga anak ko. Wala akong makukuhang benepisyo kung wala ang pamilyang So, mahirap akong tao, kaya mas mabuting mag-isip ka ng mabuti. You are so heartless. Don't blame me for being unjust. I want 3 million, give me 3 million. And I will take it na parang walang nangyari. Sabi ng magkasintahan, pwede bang ipangako mo na hindi mo na ako guguluhin? Ang 3 milyon ay hindi maliit na halaga, ngunit ito ay nasa kakayahan pa rin ni Sugwalan. Sa kritikal na panahon na ito, walang iniisip na mali si Sugwalan, kaya hanggat kaya niyang lutasin ang problema at magbayad ng 3 milyon, matatanggap niya ito. I've been on a blind date in my hometown. As long as you give me money, I'll go back to my hometown and marry him. I don't trouble you in the future. Sabi ng magkasintahan. Sugwalan disdained ng isang ngiti, sinabi, talagang mahirap tapat na tao, matugunan mo ang ganitong uri ng mga tao upang maglaro ng bulok na kalakal, hindi rin alam huling buhay ginawa kung ano ang sakta ng mundo. Napakapangit ng mukha ng magkasintahan, ngunit hindi niya ito mapabulaanan. Darating ang pera bukas, at maaari ka nang mag-impake, sabi ni Sugwalan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.